Ang kanyang kalaban ay si Jujen mula sa Mount Wasek. Nang marinig ang nickname ni Diseo na Head Tapper, medyo kinabahan ang lalaki. Naging bastos ako noong huli. Patawarin niyo po ang aking kawalang galang. Hinaplos ni Diseo ang kanyang baba, nag-iisip. Tingnan mo ang taong ito. Kaya ito pala ang laro mo, ha? Naalala niya ang sinabi sa kanya kanina ni Yong-an, Brother Diseo, alam niyo na ito, pero ang kapwa ko disipulo ay nasa medyo kaawa-awang kalagayan, kaya pakiusap, huwag niyo siyang masyadong bugbugin. Anong kaawa-awa sa taong ito? Ang taong gaya niya ay kailangan ng matinding leksyon para matauhan. Sige na, brother, huwag naman ganyan. Dahil nagmakaawa na ako, pakiusap. Talagang pasasalamatan kita. Siguro dapat kong ibalik ang pabor para sa Purple Restoration Pill na nakuha ko. Bumalik sa arena, kinuha ni Jujen ang kanyang stance, ang espada ay nakahanda. Ibubuhos ko ang lahat sa unang strike na ito. Kahapon, binigyan na ako ng master ng permiso na gamitin ang 7 forms of the Plum Blossom Sword Technique. Kung mapapamukadkad ko ang 7 Plum Blossoms, baka may tsansa akong manalo. Biglang tinanong siya ni Diseo, narinig mo na ba ang Hidden Scent Unmoving Technique? Isang alamat lamang iyon mula sa Hashan Sect. Paano mo naman malalaman ang tungkol doon? Agad niyang iwinasiwas ang kanyang espada at sinabing, idilat mo ang iyong mga mata at manood ng mabuti. Ang eksenang nangyayari sa harap niya ay ganap na nakakamangha. Plum Blossoms. Ang mga plum blossoms ba na iyon ay namumukadkad na? Paano ito nagagawa ng young master na ito? Ngumisi lang siya pabalik. Natutunan ko ito mula sa mismong senior brother na palagi mong minamaliit. Balik sa nakaraan, isang gulat na Yong-an ang nagtanong sa kanya, sandali, ano? Gusto mong malaman ang tungkol sa Hidden Scent Unmoving? Na-curious ako simula noong laban natin kanina. Kung sasabihin mo sa akin, nangangako akong hindi ko masyadong pahihirapan ng junior brother mo. Deal. Ipapaliwanag ko ang pagkakaintindi ko rito. Sa totoo lang, naging interesado siya sa Hidden Scent Unmoving Technique nang una niyang makuha ang Diamond Unmoving Body Technique. Bagaman ang parehong teknik ay may salitang unmoving sa kanilang pangalan, ang Diamond Unmoving ay tungkol sa ganap na katahimikan, habang ang Hidden Scent Unmoving ay tungkol sa galaw at agos. Ang kanilang kahulugan ay tila magkasalungat, pero naniniwala siya na pareho silang nagpapahayag ng iisang prinsipyo. Seryoso ang naging ekspresyon ni Yong-an habang nahihirapang humanap ng mga salita. Ito ay nasa lahat ng dako at wala kahit saan ng sabay, gaya ng isang bulaklak na namumukadkad sa gitna ng gabi. Naguluhan si Diseo, nagtataka kung ano ba ang sinasabi nito. Bumalik sa kasalukuyang laban, lito pa rin si Jujen sa nakikita niya. Bigla, nangatal ang kanyang ilong. Dapat ay may amoy ng plum blossoms, pero wala siyang maamoy na kahit ano. Nakaramdam siya ng kaginhawaan. Gaya ng inakala ko, naisip niya. Ang kanyang teknik ay walang iba, kundi isang pakitang tao lamang. Sa isiping iyon, sumugod si Jujen. Kahit pamagay mo ang mga sword forms, hindi mo kailanman makukuha ang tunay na asensya ng mga teknik ng aming sekta. Dahil sa pagtatangkang ipahiya ang Mount Wasek sa publiko, pagbabayaran kita. Pagkatapos magsalita, itinaas niya ang kanyang espada at mabilis itong ibinaba kay Diseo. Sa kabila ng matinding lakas ng hampas, nasalag ito ng talam ng kalaban. Isang bakas ng takot ang dumaan sa kanyang mukha. Ang bango ng plum blossoms, hindi ito iyon. Pero ano ito kung hindi amoy ng plum blossoms? Ano ba ang amoy na ito? Ang swordsmanship ay ang binhi na nagpapamukadkad sa mga plum blossoms, at ang internal energy ay ang sustansyang kailangan nila. Tama siya sa simula pa lang, hindi pa niya nami-master ang internal arts ng Mount Hua, kaya hindi niya kayang pamukadkarin ang mga plum blossoms. Pero plum blossoms ba talaga ang tanging bulaklak sa mundong ito? Papamukadkarin niya ang bulaklak na kanyang itinatangi sa sarili niyang puso. Sa itaas, pinagmamasdan ng ulo ng pamilyang Namgang ang kanilang duel. Isipin mo, makakakita ako ng ganitong tanawin bago pa ang huling laban. Isang bulaklak ang malapit ng mamukadkad. Bumalik ang oras sa nakaraan noong bata pa si Diseo. Tiningnan niya ang isang bulaklak sa lupa at sinabi, isa lamang iyan sa mga walang pangalang bulaklak na tumutubo sa tabi ng daan.
Head Steward, bakit mo ba gusto ang mga ganitong uri ng bulaklak? Malumanay na sumagot ang babaeng nasa tabi niya. Dahil ang mga ito ay maliliit at maganda, syempre. At higit sa lahat, ang mga wildflowers ay laging kayang mamukadkad sa pinakamahirap na kondisyon, umuulan man o humahangin. Ang tingin ko ay laging naaakit sa maliliit na bulaklak na ito. Tumawa ng bahagya si Diseo. Kung ganoon, kukuha ako ng marami sa mga bulaklak na gusto mo. Salamat sa iyong pagiging maalalahanin, young master. Bumalik sa kasalukuyang duel, ang bulaklak na ito ay ang kanyang regalo para sa head steward. Ang maliit na bulaklak na ito ang pinakaunang regalo na ibinigay niya rito. Sa mga stands, banibiro ng isa sa mga matandang master ang kanyang kaibigan. Anong klaseng low-grade technique yan? Hinahayaan niyo lang na kopyahin ng iba ng ganoon kadali. Hindi sumagot ang isa pang elder, nagpakawala lamang ng isang malamig na senggal. Sa entablado ng labanan, inilalabas ni Diseo ang isang sword style na sarili niyang likha, gamit ang kanyang espada para punuin ang langit, dahilan upang ang buong arena ay umapaw sa buhay. Nang makita ito, biglang naging seryoso ang ekspresyon ng matandang master. Sandali lang, ang batang iyon, kailan pa natutunan ng maliit na magnanakaw na iyon na kopyahin ang reverse root technique. Ngayon naman ay ang kaibigan niya ang tumawa sa kanya. Mukhang nalamangan ka rin ng young master, hindi ba? Ha, mabilis lumaki ang bata. Sa loob ng isip ni Diseo, nagsimulang mabuo ang mga flower buds, pero hindi pa ito sapat para mamukadkad sila. Ang walang katapusang kislap ng kanyang talam ay lumitaw sa kawalan. Ikatlong anyo ng indiscriminate gaze. Ang dalawang elder ay natigilan. Imposible. Ginagaya rin niya ang indiscriminate gaze. Sumigaw si Diseo ng buong lakas. Oras na para mamukadkad. Natulala si Jujin at hindi man lang makakilos. Napakatindi ng life force. Agad siyang bumalik sa wisyo. Hindi ito maganda. Hindi ito ang oras para tumayo lang dito. Papamukadkerin ko ang sarili kong plum blossoms. Mabilis niyang ibinuhos ang sariling sword technique. Ang ikapitong anyo, 7 bulaklak. Pero hindi pa rin ito sapat laban kay Diseo. Little Flower Sword Style, First Form, 10,000 Blossoms Revelation. Namangha si Jujun sa eksenang bumubukas sa kanyang harapan, isang tunay na ipu-ipo ng mga talulot. Sa wakas, gumalaw na si Diseo. Little Flower Sword Style, Second Form, a bunkered round the world. Ang patag na bahagi ng talam ay tumama ng eksakto sa ulo ni Jujun, at sa isang kisap mata, may tumubo ba na mga bagong bukol. Gagamit ka ng ganyang katanji tangi at kagandang sword style para lang tapikin ako sa ulo. Sa huli, sadyang hindi kapantay ni Jujun si Diseo, at ang bulaklak na matagal na niyang gustong ibigay sa head manager ay nakarating din sa kanya. Marahang inabot ng manager ang bulaklak habang tinatangay ito ng hangin, ang kanyang puso ay puno ng emosyon at kapanatagan. Napakaganda nito. Salamat, young master. Sa sandaling iyon, idineklara ng referee si Diseo bilang nanalo. Ano, tapos na agad. Agad na nagkaroon ng ingay sa karamihan. Hindi ko mapaniwalaan ang mga mata ko. Seryoso, ilang martial arts ba ang alam ng batang iyon? Siya ba talaga ay isang henyo na lumilitaw lang minsan sa isang henerasyon? O tuluyan na ba siyang nawala sa katinuan? Sa grandstand, ang mukha ng ulo ng pamilyang Namgang ay balot ng matinding galit. Ang nakamamatay na aurang nanggagaling sa kanya ay sobrang tindi kaya walang nang ahas na tumingin sa kanyang mga mata. Sa tuwing tatama ang kanyang tingin sa isang direksyon, agad na umiiwas ang lahat. Padilim ng padilim ang kanyang mukha, umungal siya sa kanila. May ideya ba kayo kung bakit ganito ang nararamdaman ko? Nako, malaking problema ito, isip ng monghe bago sumagot. Ang hamak na ito ay naniniwala na marahil kayo ay hindi nasisiyahan, sir. Tanong pa ng patriarch, at bakit naman? Nagulat ang monghe, hindi niya inaasahan ang kasunod na tanong. Ang master ay hindi karaniwang nakikipag-usap ng ganoon. Mukhang tama ang young master, lalong nagiging madaldal ang kanyang ama. Matapos ang mahabang pag-iisip, nagbitiw ang monghe ng pangungusap na nagpatulala sa lahat. Maaari po bang dahil kayo ay dumaranas ng male menopause? Walang kamalay-malay sa mukha ng patriarch na naging kasing itim na ng puwit ng palayok,
patuloy lang siya sa pagsasalita. Ang hamak na ito ay may alam na tsaa na epektibo para sa pagbabagong iyan. Ikalulugod ko pong irekomenda ito sa inyo. Napakuyom ang kamay ng patriarch, dahilan upang mabasag ang armrest ng kanyang upuan. Sinong nagsabi sa iyo niyan? Ang ibang mga lalaking nakaupo sa tabi niya ay desperadong sumenyas. Pakiusap, tumahimik ka na. Gusto mo ba kaming mapunta sa hukay ng maaga? Pero hindi ito nakita ni Master Tang, kaya sumagot siya, si Diseo po, sir. Sinabi sa akin ng bata ang lahat. Sabi niya, sigurado akong dumaan si ama sa pagbabago nitong mga nakaraang araw. Nanggigil ang patriarch. So, pakana pala itong lahat ng batang iyon. Inakala ko na malapit na siyang mamatay anumang oras, ngunit kumapit siya ng husto sa buhay, nagtatanim ng sarili niyang mga binhi sa malawak na lupang ito. Ang batang iyon, ipinapaalala niya sa akin ang dalawang elder. Oo, lumaki kang malakas at malusog. Kailangan mo man lang maabot ang antas ng harmony bago kita tuluyang bugbugin ng maayos. Samantala, sa ibang lugar, biglang kinilabutan si Diseo. May nagpapakana na naman siguro laban sa young master gito. Kinagabihan, hindi makatulog si Diseo. Hindi ako makatulog. Ang panghihinayang na ito ay ayaw mawala. Dapat ay nag-ensayo muna ako bago nahiga. Pero nang lumabas siya sa bakuran, nakakita siya ng isang babaeng nag-e-ensayo na ng espada. Ano ito? May tao na rito. Si Shu ba iyon? Tahimik niyang sinuri ang teknik nito. Sandali, hindi iyan ang Lesser Celestial Sword Form. Greater Celestial Sword Form ang ine-ensayo niya. Ang katawan at mata nito ay nanginginig sa takot, ngunit ang paraan ng paghawak niya sa hilt ay punong-puno ng determinasyon. Para itong desperasyon na naranasan ko rin noon. Kailangan ko itong malampasan, desisyon ng dalaga sa kanyang puso. Pero, dahil sa pagod, hindi na mahawakan ng kanyang kamay ang espada. Kakaiba, sigurado akong ganito ang ginagawa ng mga matitigas ang ulong elder. Bakit hindi gumagana sa akin? Kahit nagdurugo na ang kanyang kamay, tumanggi siyang sumuko. Isa pa, hindi na nakatiis si Diseo at nagsalita, walang silbi yan. Kahit ilang beses mo pang subukan, wala kang pundasyong lakas para isagawa ang Greater Celestial Sword Form. May luha sa mga mata, sumagot ang dalaga, alam ko. Ang mga pangungutya ng nakaraan ay umalingaw sa kanyang isip, gusto mong matuto ng espada. Ang isang babaeng gaya mo, dahil lang magaling ka sa pag-aaral, akala mo ay kaya mo na ang martial path. Sige, gawin mo ang gusto mo, pero agad mong maaabot ang iyong limitasyon at susuko ka sa kawalan ng pag-asa. Kung iyan lang ang sasabihin mo, umalis ka na, galit na sabi ni Shu. Tinaas ni Diseo ang kanyang kamay. Gago ka ba? Sa takot, agad na itinaas ng dalaga ang kanyang mga kamay para protektahan ang kanyang ulo. Bubugbugin na naman niya ako. Sabi ni Diseo, manood kang mabuti. Ang dumi ng espadang ito. Pagkatapos ay isinagawa niya ang ilang basic forms na nagpatulala sa dalaga. Hindi ako makapaniwala, na isagawa niya ng perpekto ang galaw na pinaghihirapan ko, ang ikatlong anyo na hindi ko magawa-gawa. Habang nagsasalita, ipinakita ni Diseo, hilahin mo ang espada pabalik sa iyong core, pagkatapos ay itulak paarap ng may puwersa. Inabot niya ang espada sa dalaga. Naintindihan mo na ba ang mali mo? Nahihiyang sumagot siya, hindi pa rin. Dito na siya sinermonan ni Diseo. Ano, hindi mo man lang kaya iyan? Tinuruan na kita, kaya kung hindi mo pa rin kaya, anong silbi ng paghihirap mo? Hindi lahat ay para sa martial arts. Dapat ay magtahi ka na lang. Dapat mong i-channel ang internal energy mula sa iyong dantian hanggang sa dulo ng iyong mga daliri ng sabay-sabay. Iyon lang ang paraan para mailabas ang buong enerhiya. Naintindihan mo, bigla niyang hinawakan ang kamay nito. Akin na ang kamay mo saglit. Ha, bakit bigla-bigla? Huwag kang malikot. Tinitingnan ko ang dami ng internal energy sa katawan mo. Ang antas na ito, parang 8 taon ang halaga. Sa sandaling ito, ang mukha ng dalaga ay kasing pula na ng nilagang hipon. Talaga bang tinuturuan niya ako ng ganito kasigasig?